ganyan? Bakit kailangan pa dumating tayo sa ganitong punto? Hindi mo na nagagampanan ng maayos ang tungkulin mo rito. Kaya mamili ka. Magre-resign ka sa trabaho mo or magre-resign ka sa pagiging asawa ko. Handog ng DZRH ang tunay sa kanyang panahon. Kailan ba natin masasabing nagagampanan natin ang ating obligasyon sa ating mga mahal sa buhay? Sapat na nga ba na maibigay natin ang karangyaan at pang-araw-araw na pangangailangan? Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Francine sa ating dunang sa kanyang panahon. Ano? Hindi ka makakadalo sa birthday party ng anak mo? Last month, hindi ka rin nakadalo sa recognition day niya. Hindi mo ba alam na nagtatampo na siya sa'yo? May emergency meeting kasi kami sa Cavite. Bakit sa Cavite pa? May opisina naman kayo sa Makati. Meron din kasi okasyon ng pamilya nila at imbitado kami. Kaya doon na rin kami magmi-meeting. Ganun. Present ka sa family gathering ng boss mo. Tapos absent ka lagi sa gathering ng family natin. Don't worry, Daniel. Uuwi din ako agad. 10:00 ng umagang meeting namin. Aalis din ako after lunch. Kaya aabot pa ako. Hanggang hapon pa naman ang celebration ng birthday party ni Jerice, di ba? Huwag ka na mangako dahil ayoko nang umasa. Malamang kasing madismaya lang ako. Kumain. Diba itong paborito mo? Spaghetti, fried chicken, cake, saka ice cream. Dito tayo, dito may ice cream. Wala po kasi si Mami. Kaya wala rin po akong ganang kumain. Huwag kang mag-alala, anak. Darating din ang mami mo mamaya. Hihintayin ko na lang po siya. Kasi gusto ko po sabay kaming kumain. Kumain ka muna kahit konti. Pagkatapos, kumain ka ulit pagdating ng mami mo. Bakit po ba siya wala? Nasaan po siya? Ha? Busy kasi siya sa work niya. Pero kailan po siya hindi busy? Lagi na lang po siyang wala. Tuwing hahanapin ko. Anak, pagpasensya mo na lang ang mami mo. Huwag kang mag-alala. Maya-maya lang darating na siya. Bakit ngayon ka lang? Ang sabi mo, after lunch ka alis doon. Kanina pa kaya ako nakapag-dinner? Pasensya na talaga. Hindi ka agad ako nakaalis eh. After lunch na kasi kami nakapag-start ng meeting. Tapos, ang dami pa namin pinag-usapan. Ang sabihin mo, wala na talaga kaming halaga sa'yo. Kaya tignan mo, nakatulog na sa supang anak mo sa kahihintay sa'yo. Sana hindi ka na lang nangako para hindi kami nagmukhang tanga sa paghihintay sa wala. Sorry na talaga, Daniel. Huwag kang mag-alala. Babawi na lang ako sa ibang araw. Lagi naman ganyan ang sinasabi mo eh. Puro ka pangako, puro ka salita. Kulang ka naman sa gawa. Pero kapag doon ka nangako sa boss mo, siguradong tutuparin mo. Hindi na ako makikipagtalo pa sa'yo. Okay, ako na ang mali. Please, patawarin mo na ako. Francine, let me remind you, ako pa rin ang padre de pamilya sa pamamahay na ito. Pero dahil nakiusap ka sa akin, hinayaan kong ikaw ang gumanap ng tungkulin ko at akong gagawa ng obligasyon mo kahit labag yon sa kalooban ko. Pero nagbunga naman ang pagsisikap ko, hindi ba? Mas marangya ang buhay natin ngayon kumpara nung ikaw pa ang breadwinner. At anong gusto mong palabasin?
Mas magaling ka kaysa sa akin. At wala akong kwentang asawa. Hindi naman sa ganun. Oh, hindi. Gusto ko lang maunawaan mong para rin sa atin ang pagsisikap at pagsasakripisyo ko. Alam ko yun. Pero sana alam mo rin kung ano ang iyong priority. Huwag mong ipagpalit ang iyong pamilya sa iyong trabaho. Very good, Francine. Ang laki na naipasok mong sales. Kaya malamang ikaw na naman ang maging top-notcher for this month. May 3 araw pa bago ang ating cut-off. Kaya maaari mo pang dagdagan ang iyong benta. Sir Victor, sobra-sobra na po ako sa aking kota. Kaya meron po sana akong gustong hilingin. Oh, sige. Sabihin mo. Madali naman akong kausap eh. Gusto mo bang dagdagan ko ang percentage ng iyong incentive? Hindi po yun, sir. Gaya ng nasabi ko, na-achieve ko na po ang aking quota for this month. Kaya, pwede po bang ibakasyon ko na lang ang nalalabing 3 araw? Malaking bagay ang 3 araw na yon. Baka maungusan ka ng mga kasama mo. Hindi ko na po kailangan ng recognition, sir. Ang dami ko na pong trophy at plaque sa bahay. Tama na po yun. Francine, you have to pursue excellence. Huwag mong sayangin ang bawat pagkakataon na maibigay mo ang iyong best. Madali lang po para sa inyo na sasabihin yan. Dahil hindi niyo ako naiintindihan, sir. 8 oras lang ang ipinagtatrabaho ninyo sa isang araw. Tapos wala rin po kayong pasok pag Sabado at Linggo. Kaya may sapat kayong panahon para sa inyong pamilya. Dugo, pawis at luha ang naging puhunan ko para makarating sa kinaroroonan ko ngayon. At kung ano man ang kalagayan mo ngayon, pinagdaanan ko na rin yan noon. Kaya huwag mo sabihin hindi kita naiintindihan. At kung magiging consistent ka sa iyong magandang performance, makararating ka rin sa kinalalagyan ko ngayon. Bakit ganon si Sir Victor? Lagi na lang akong pinipressure niya. Samantalang kayo, hindi niya gaano inuobliga. Eh kasi, uto-uto ka. Hmm? Eh hindi ka marunong pumalag eh. O kita mo ko, kapag na-hit ko na yung kwota ko, pa-relax na lang ako. Mabuti ka pa, Mirna. Nagagawa mo pang mag-relax. Nasanay na kasi ako laging busy eh. At nababagot ako. Kapag wala akong ginagawa. Ganon talaga ang mga workaholic. Walang ibang nasa isip kundi magtrabaho. Hoya, gusto ko lang ipalala sa'yo. Nagtatrabaho tayo para mabuhay. At hindi tayo nabubuhay para magtrabaho. Sa bagay, dumadating talaga ang time na para bang nagsasawa na rin ako. Habang tumatagal, pataas ng pataas ang gusto kong maabot. Dapat naman kasi makontento ka na kung ano meron ka eh. Huwag mo nang pilitin pang maabot ang langit. Dahil kung gano'ng kataas ang iyong paglipad, ganon din kalakas ang iyong lagapak. Pag ikaw ay bumagsak. Oscar, nagsisisi na ako. Dapat pala hindi ko pinayagan si Francine na siyang maging breadwinner. Wala naman ako nakikitang mali eh. Siguro, time management lang ang problema ng asawa mo. Tama ka. Hindi balance yung paglalaan niya ng panahon at atensyon. At ang masakit pa nito, nakakalimutan niya ang anniversary namin kahapon. Ako pa nagpaalala sa kanya. Di ba last year, nakalimutan din niya? Oo nga, kaya nga nabibisit na ako sa kanya. Alam mo bang nagregalo pa siya sa anniversary ng kanyang boss? Pero yung mismong anniversary namin, kinalimutan niya. Oh, bad trip yun. Bad trip talaga ako eh. Kaya papipiliin ko siya. Kung hindi siya magre-resign sa trabaho niya, makikipaghiwalay na ako sa kanya.
ganyan, Daniel. Bakit kailangan pag dumating tayo sa ganitong punto? Hindi mo na nagagampanan ng maayos ang tungkulin mo rito, kaya mamili ka. Magre-resign ka sa trabaho or magre-resign ka sa pagiging asawa ko. Daniel, please. Huwag mo naman akong papiliin. Nakiusap ka sa akin noon dahil gusto mong umasenso tayo. Oo, naging maranyang buhay natin. Pero anong naging kapalit? Lagi na lang tayong nagtatalo't nag-aaway. Okay, sige. Gagawan ko ng paraan. Ilang beses mo nang sinabi yan eh. Pero ilang beses na rin hindi natupad. Ayoko nang umasa sa pangako mo. Mag-re-resign ka na? Mas gugustuhin ko pong mawala ng trabaho kaysa mawala ng pamilya. Hindi ka pwedeng mag-resign dahil may pinirmahan kang kontrata. Sige po, sir. Total, 3 buwan na lang naman. Kaya tatapusin ko na lang ang kontrata ko. Sige. Ikaw ang bahala. Pero sana naman, ibigay mo na ang iyong best sa natitira mong panahon sa opisinang ito. Wala po rito si Francine. May kinausap pong kliyente. Hindi naman siya ang sadya ko, kundi ikaw. Oh? May gusto sana akong sabihin sa iyo. Ano po yun? Naiintindihan ko si Francine at naiintindihan din kita. Gusto ko lang malaman mo at baka sakaling makatulong. Muntik na rin kami maghiwalay ng asawa ko noon dahil nawalan ako ng panahon sa kanya. Pero hindi ko hinayaang mangyari yon dahil mas mahalaga pa rin ang aking pamilya. Pero para po kay Francine, mas mahalaga sa kanyang trabaho. At baliwala kaming mag-ama. Huwag mong sabihin yan. Alam mo bang gusto na niya mag-resign para mabigyan kayo ng sapat na panahon? Pero hindi na niya kailangan pang gawin yon. Dahil may sorpresa ako sa kanya. At sa iyo ko yun gustong unang sabihin. Baka kasi hindi ka pumayag sa gusto kong mangyari. Ano po ibig niyong sabihin? Matanda na ako at gusto ko nang mag-retire bilang branch manager. At si Francine ang gusto kong irekomenda sa management na pumalit sa akin. Sa lahat kasi ng mga unit manager, siya ang pinakamaganda ang performance. Mapopromote ang asawa ko? Oo. At pumayag na ang president namin sa recommendation ko. Paano po yan? Di lalo siyang magiging busy. Lalo siyang mawawala ng panahon sa aming mag-ama. Hindi ganun kahektik ang trabaho ng isang branch manager. Oo, mas mabigat ang responsibilidad pero hindi ganun kalaki ang demand ng time na kakailanganin niya. At hindi ko siya basta iiwan. Tutulungan ko siya at aalalayan hanggang sa magamay na niya ang dapat niyang gawin. O ano? Payag ka bang ma-promote ang asawa mo? Mami, mabuti po. Hindi kayo pumasok ngayon sa office. Namimiss ko na kasi ang bonding natin, ano? Ako rin po. I miss you so much. Ay, gusto ko po masyal tayo. Gusto ko pumunta ng Star City. Tagal ko na kasi hindi napupunta doon. Kung sa bagay, 2 years din nagsarang Star City. Kaya namimiss ko na rin mga rides doon. Kaya kahit ngayon din,
Pupunta tayo doon. Isasama natin si Daddy. Kakapunta na uli ako sa Star City! Kinausap ka pala ni boss. Payag ka ba sa proposal niya? Pinag-iisipan ko pa. Hindi mo na kailangan mag-isip. Nakapagpasya na ako. Kung ganun, tatanggapin mong offer na promotion. Hindi, Daniel. Re-resign ka na. Hindi rin. Ha? Kung okay lang sa'yo, magpapademote na lang ako. Ano? Oo, okay na sa akin ng ordinary agent para wala na akong pressure. Hindi ko na kailangan maghabol sa quota upang sa ganon, magkaroon na rin ako ng sapat na panahon sa inyo ni Charisse. Sigurado ka ba? Oo, Daniel. Sapat na rin naman ang kikitain ko. At the same time, magkakaroon ako ng quality time sa bonding natin. At higit sa lahat, mapupunan ko na rin ang aking mga pagkukulang. Francine, salamat. At huwag kang mag-alala. Dahil lalo ko pang pagbubutihin ang pagtupad ko sa aking tungkulin para lalong maging maayos ang ating samahan bilang isang masaya at nagkakabuklod na pamilya. Baliwala ang ating paghihirap para sa ating mga mahal sa buhay kung hindi naman natin na ibibigay ang mga bagay na mas higit nilang kailangan. Kung magiging tama ang ating mga prioridad, ay magkasabay na aangat ang kalidad ng ating buhay at ang pagkakabuklod ng ating pamilya sa kanyang panahon. Mga nagsiganap: Chiquit del Carmen Amor, Phil Cruz, Rosana Villegas, Lionel Benjamin, Susan Robles at Bobby Cruz. Special Sound Effects Jerry Mutia. Technical Supervision Bong Muyar at Eric Lucero. Musical Scoring Buboy Salonga. Ito'y mula sa panulat ni Tote Sandoval. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin de Gaspi at Bobby Cruz, sa kanyang panahon.